Maayong gabi ug happy Sabat mga kabugtuan. Murag gisungog gid ta sa panahon. Ato ning iampo nga mukalma ni kay ganina dito ko sa bukid ang kahumayan dito sa Tabawan daw dagat na di ay giguyod na lang nila ang motor. Ilang sidecar kay medyo kusog-kusog ang tubig. Sa ito ning iungay sa tong pag-ampo niya. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong makanunayon nga suporta. Kanunay nga suporta sa mga aktibidades sa iglesia. Gikan pa sa midweek, sa vesper, sa Sabbath, o sa mga susama ni ini nga mga special nga programa nga atong ginahimo kada gabi sa 10 days of prayer. O may gabi usab sa atong mga viewers diha sa online. Siguro ang uban nga mga higala wala nakahimo sa pagbisita tungod niini nga dili maupay nga panahon. Happy New Year mga kabugtuan. Anto di pa ni matapos ning una nga bulan sa tuig. Happy New Year gihapon. Kumusta atong tuig? Happy ba? Atong hinumduman mga kaigsunan nga nagkataas ang tuig sa kalibutan, nagkaduol usab ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Nagkataas ang tuig sa kalibutan, nagkatamis ang gugma sa Ginoo. Amen. Hinaot na niini nga 10 days of prayer nato mga kaigsunan atong makuha, atong makita ang atong purpose, ang pag-unite sa matag usa kanato. Samtang kita magapadayon nini nga tuig 2026 og hangtod na usab sa mga bag-ong tuig nga moabot sa atong kinabuhi. Anhita sa ito ang 10 days of prayer. Amen. Dinhita sa itong programa, sa itong prayer. Ako tanaw mga kaigsunan. Actually, ako gitanaw ang kining, sa tawag, kaning materials nga gi-provide. Gamay ra gyud kayo ang outline ba? Muna nga challenge kay sa mga speaker nato nga unsaon nila pagpataas sa ilahang topiko. Muna nga, week of prayer, yun din sa dili week of preaching. Pero kay kita ganahan man kita mamina og tag-as nga mga mensahe, kay diha man pud ta madasig mga kaigsunan. Apan kung atong basahon ang panghitabo diha sa Pentecost, they spend their time in prayer. Kanang taas gid nga panahon sa pag-ampo ba nga Lord, paminawa mi. Kaluy imig Ginoo. Mo bitaw na nga kining 10 days of prayer dito na nakuha nga pattern sa Pentecost na pulo ka adlaw nga nagtuaw naghangyo sa giyas balaang espiritu. Ang atong mensahe, ang atong topic nining kagabion, mo ang katapusan nga gabi sa itong 10 days of prayer. Practice radical generosity. O akong naobserbahan mga kabugtuan, ang atong topic nag-focus kita sa libro sa Acts and sometimes sa Luke. By the way, kinsa gani nagsulat sa libro sa Acts? Gamay lang nga background ba? Usa ni siya ka physician, mga kaigsunan mo na gitawag siya nga Dr. Luke. O si Lucas. O kini nga letter mga kaigsunan gi-address ni dito kang Theophilus. Kini si Theophilus, ang meaning sa pangalan nga Theophilus, Theo means God and Philos friend, a friend of God. O kini si Theophilus mga kabugtuan, duna ni sa taas nga posisyon sa panahon sa Roman Empire. And according sa Bible scholar, uban nga Bible scholar, kini si Theophilus
Nag-serve na ni siya as a high priest of the second temple sa Jerusalem. Mga around 37 to 41 common era. Og ang rason ni ini nga letter, usa nga rason nganong gisulat ni nga letter mga kaigsunan, alang sa pag-unite sa nagguba o nabungkag nga relasyon sa Hudyo o sa mga Hintil. O applicable kini sa atong panahon mga kaigsunan kay dunay panahon nga baguba usab atong relasyon diha sulod sa iglesia o pinaagi sa gahom sa balang espiritu na ma-unite kita, madasig kita nini nga mga teksto. Ang atong focus ini gagabhion, mubo lang ang mensahe mga kaigsunan. Sa Acts chapter 4, verses 32 to 33. Siring diri. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their position was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Now, prior to this verse, mga kaigsunan, gi-discuss ni Elder Cabonegro. Prior to this verse, kani si Pedro o si Juan, nang gi-aresto sila, napriso sila ba? Sa unsang rason, tungod kay nang wali sila, may tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, gidakop sila sa mga Jewish leaders, og mo'y hinungdan nga napriso sila o gitrat sila. Gihulga sila nga ayaw na mo pangwali may tungod sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus. Kay kining mga Hudyo, di man sila motuo nga si Jesus Christ Messiah. They believe that Jesus Christ is just like ordinary lang nga teacher, rabbi, or philosopher. So di sila motuo nga si Ginoong Hesus Messiah, Savior. Muna gipriso sila, and after being released from prison, sa dihang nakagawa sila mga kabugtuan, nigadto sila sa iyahang mga isig ka tumutuo. Para sa to ba? Kitang tanan isig ka tumutuo. Nagadto sila, naggather sila mga kaigsunan, and they prayed together. Naunsa man na nga dunay dako nga kahibulungan nga nahitabo, kay naglinog man mga kaigsunan og mo'y hinungdan nga napuno sila sa balaang espiritu. Napuno sila sa gahom sa balaang espiritu og niresulta kini mga kaigsunan nga wala na sila kahadlok sa pagmensahe may tungod sa kamatuoran, particular sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. And what was the result after they filled with the Holy Spirit mga kaigsunan? All the believers were one in heart and mind. So tanang huna-huna sa magtotoo, usa lang mga kaigsunan. Tanan nga mga tumutuo nakaangkon og usa lamang ka huna-huna og usa lamang ka kasing-kasing, no one claimed that any of their position was their own. Walay bisag usa nga niingon ba nga niangkon nga kini ako ani di ni nako pwedeng ihatag si moa. Siring pa ni Ellen G. White, maupay pagka sulat ni Ellen G. White, pagka-explain dito, siring niya, covetousness had no place in their heart, in their lives. Karag singon, walay luna, walay lugar sa ilang kasing-kasing ang pagkahangol mga kaigsunan. Resulta kini sa balaang ng espiritu. But they shared everything they had. Ninduta di aning mapuno ta sa balang espiritu ba? Mahimo gitang maghihatagon. Di ta maghuna-huna sa atong kaugalingon lamang apan gimas labawng gihuna-huna nato ang priority sa ubang tao. Ug atong hinumduman mga kaigsunan nga kining mga tumutuo, they came from different backgrounds. Dunay uban, some of them were fishermen, dunay uban mga tax collector,
Dunay uban nagikan sa medyo arang-arangan nga panimalay, nay uban nagikan sa pobre nga panimalay, but through the help of the Holy Spirit, they had united in Christ. Ug susama usab na sa tuwa. Nay uban sa tuwa gikan sa Mindanao, ako gikan ko sa Mindanao. Nay uban gikan sa Visayas, Luzon, nay uban gikan sa pamilya nga medyo arang-arang, dunay uban gikan sa pamilya nga pobre kaupay, apan pinaagi sa gahom sa balang espiritu na unite kita diha kang Kristo. Amen. Tanang plano nila mga kaigsunan nagkahiusa. Tanan nga ilahang hingyap, ilang katuyuan nagkahiusa mga kaigsunan. Ang ilang gugma nagkahiusap liwat mga kabugtuan. O kung atong padayunon kini nga teksto, kini nga bersikulo, sa katapusan ni nga bersikulo mga kaigsunan, bisan si Barnabas, iyahang gibaligya ang iyahang yuta, ug ang halin sa iyahang yuta, iyahang gi-donate, iyahang gihatag didto mga apostoles. Ug kining tanan mga kaigsunan, bunga sa gahom sa balaang espiritu. So ning bunga kini og pagkamagihatagon. Wala sila nihatag mga kaigsunan tungod kay may ada ilaha. Wala sila nihatag tungod kay nagsubra na ilaha. Usahay magod do natay kinaiya ba nga ihatag na lang na kay hapit naman na mapanos. Pero di pa mapanos, di pa ihatag. But their generosity came when they realized that they don't own anything. Sa dihang ilang na realize nga mga piniyalan lang sila. Sa diha nga ilang nasabtan mga kigsunan nga ang tanang butang nga ilang naangkon dili ilaha apan iya kinis Ginoo, nakahimo sila sa paghatag sa mga butang nga anaa sila. Inaot na kining mubo nga mensahe mga kaigsunan, maghatag og kalig-on sa tong pag-alaga diha sa Ginoo. Isip usa lamang ka iglesia sa usa lamang ka Ginoo. Maayong gabi kanatong tanan.